Okay, class. So this will be the part 2 of our week 3 lesson about the one-dimensional array. So this time, magre-create po tayo ng program based dun sa formulate nating algorithm, based dun sa given problem natin at dun sa desired output na gusto natin i-generate dun sa array natin. Okay? So based dun sa ating problem, so una is gagawa tayo ng C++ program that used to enter number to search and count the number of occurrences on an element inside the array. So, ang gagawin natin is, mag-input muna tayo ng elements. So, mag-input tayo ng numbers. At the same time, mag-input tayo ng number to search. So, for example, dito, ang number to search natin is 2. Hahanapin niya isa-isa yung elements inside the array kung ilang beses na lalabas yung value ng 2 doon sa pinakaloob ng array ninyo. So, in this case, ilang beses nag-occur yung 2 natin. So, you have 1, 2, 3. So, number of occurrences niya is equivalent to 3. Okay? So, by using okay, our description or by using our given value, ang gagawin natin class is we're going to create a program using a C++. Okay? So, ang unang step natin is kailangan muna natin mag-declare ng array. So, nakapag-declare na ako ng array dito. So, you have integer r. So, ginamit ko na naman yung variable r na merong dimension na equivalent to 8. So, ibig sabihin, ang maximum element na accepted ng array nyo is equivalent to 8. Okay? At the same time, magde-declare ako ng another variable para sa inyong number na isi-search sa loob ng array nyo. So, let's say, ang variable na gagamitin natin is search. Then you have here, semicolon. Okay? So, ang unang gagawin natin is, mag-i-input muna tayo ng value ng elements ninyo inside the array. So, gawan muna natin siya ng description. So, you have your cout. So, you're going to enter number of elements. Okay, so you have your number of elements, then colon, then you have here semicolon, then okay, semicolon, then enter. Then, ang gagawin nyo is mag-i-input kayo ng value ng elements nyo. Okay? So, base here, ang variable na ginamit nyo is R. So, since gagamit kayo ng array, kailangan automatic yung for loop nyo. Para automatic is ma-insert niya isa-isa yung value ng element ng array nyo. So, you have your integer x. Okay, so you have x is less than n. So, si n ang magsasabi kung hanggang ilang element siya. So, from here, nakalimutan nating maglagay ng integer n para dun sa number of element. So, you have integer n. Then, kailangan niya muna mag-accept ng number of element. Katulad yung in-example natin sa first video natin. Okay, so, okay na tong for loop natin. So, you have integer x. Then, x is equal to, so, ang initial value niya is 0. So, ang condition natin is x is less than n. Then, you have here x increment. Then, close parentheses. Then, you have open bracket. Automatic is may close bracket tayo sa baba. Okay? So, para ma-indicate natin yung index niya, maglagay tayo rito ng cout para ma-indicate niya yung position index ng array nyo. So, lagay natin dito is double quote, R, double quote, then you have here, lagyan na natin to ng open brace. Then from here, maglagay kayo ng dalawang less than. Yung x will be your counter. Then you have another dalawang less than, double quote. Then you have your close brace, double quote, and you have your semicolon. Okay, para saan yun? Para pag sa first loop nyo, palalabasin niya yung word ng R.
Then, yung counter niya lalabas dito kung sa first loop is 0, pag nag-loop siya uli is 1, pag nag-loop uli is 2, is so on and so forth. So, doon madidistinguish nyo kung ano yung index niya. Okay? So, this one naman, i-display niya yung close brace, then you have your semicolon. Okay? Then, after nyan is, mag-a-accept siya ng value, which is Cin. Okay? So, para mag-accept siya, kunin nyo yung dineclare nyong variable sa array, which is R. Okay? Then, yung counter nyo, which is X. Yung X is yung counter ng for loop nyo. Ito yung counter ng for loop nyo. Okay? Then, you have here, semicolon. Okay? So, run muna natin siya. So, open, close, okay. Run. Okay, so nagre-read. Okay, sabi niya, enter number of elements. So, ang maximum value natin is 8. So, for example, is mag-input tayo ng 5. So, tingnan nyo, lumabas dito yung index niya. So, ibig sabihin sa position 0, i-input tayo ng value. So, let's say na nag-input kayo ng 8. Sa index 1, nag-input kayo ng 5. Sa index 2, nag-input kayo ng 9. Sa index 3, nag-input kayo ng 10. Sa index 4, nag-input kayo ng 5 uli. Okay? So, 1, 2, 3, 4, 5. Bakit 5? Kasi ang in-indicate lang na counter is equivalent to 5. Okay? So, ibig sabihin hanggang 5 elements lang siya. Okay? Pag in-enter natin, magta-terminate na siya. Okay, so this time, mag-create naman tayo ng code wherein is i-validate natin lahat ng element na isa-search natin based doon sa in-input natin doon sa variable search natin. So, halimbawa rito, balik tayo doon sa PowerPoint. So, yung tool yung variable search niya. Okay, so, kung ano man yung in-input yung number ko dito, iisa-isahin niyang i-compare yung value ng element dun sa loob ng array nyo. Halimbawa, si 2 ba ay yung index 0 nyo. So, since hindi sila equal, pupunta siya dun sa pangalawang value niya, which is equivalent to 2. So, every time na naging equal yung value ng search number nyo dun sa element ng nasa loob ng array nyo, ating nagkakaroon siya ng counting. So, halimbawa ito, yung pangalawang value of element is equivalent to 2, so makakount siya as 1. Yung pangatlong value, which is also equivalent to 2, makakount siya sa counter na equivalent to 2. Since yung pang-apat na value nyo is 3, so hindi magkakaroon ng counting yung value ng counting nyo. And the last number, which is equivalent to 2, so since equal siya, so magkakaroon equivalent to 3. So, lalabas dun sa occurrences is yung value ng 2 nyo is equivalent to 3. Okay, so let's go back to the graph. Okay, so sa program natin, kailangan natin i-test yung in-input nating search para i-validate niya isa-isa yung laman ng array nyo. So, bago muna yan, kailangan input ng isa-search nyo. Okay, so type nyo lang yung command na cout. Okay, then you have here double quote, then enter now search. Okay, then you have double quote, then you have here semicolon. Okay, so sa pinag-plan ng ating coding is nag-initialize na tayo ng variable na search. So, yung variable na search, yun yung gagamitin natin para makapag-accept tayo ng number. So, lagay natin dito search, then you have here semicolon. Okay? So, since si variable search, siya yung mag-a-accept ng loob ng so, kailangan natin muna mag-set ng value para ma-validate isa-isa yung laman ng inyong elements sa loob ng array. So, lagay natin dito, integer x is equal to 0, equal to 0,
semicolon. Sa position natin is x is less than n. Okay? Bakit n? Kasi naka-base kay n yung number of element yung sa array, which is yung in-indicate natin yung nag-input tayo ng element kanina. Then you have your x increment. Then you have your close bracket. Okay? Then our close parenthesis. Then open bracket. Then you have your sa baba. Okay? Sa ano ngayon ang magiging condition natin para ma-compare natin siya isa-isa. So, yung condition natin is if, okay? So, yung variable na pinaglagyan ng number na isi-search nyo, which is equivalent to search, is equal to dun sa array nyo. So, saan nyo ba isinet yung laman ng array nyo? Sa variable R. So, gamitin nyo si R. At the same time, kukunin nyo yung counter ng 4, which is equivalent to x. So, this one is x. Then, close brace. Then, you have here close parenthesis. So, you have another open bracket and another close bracket here. Okay, so, ano itong condition na? So, kung nag-input tayo ng value ng number dito, halimbawa, gamitin natin yung example dito sa ating PowerPoint. Yung search dito, o yung search variable, for example, is 2 yung in-input nyo. Okay? Iisa-isahin niya ngayon, kukumpara yung value niya sa laman ng element nyo. So, in this case, 2 equal ba sa 1? No. 2 is equal ba sa 2? Yes. So, magkakaroon siya ng counting. Para magkaroon siya ng counting, kailangan nyo mag-declare. Okay? So, balik tayo sa program. Para magkaroon siya ng counting, kailangan nyo mag-declare ng bagong which is integer count is equal to 0. Si count siya yung magbibilang every time na nakita niyang equivalent or equal yung value ni search doon sa kada laman ng element ng array nyo. Okay? So, kapag na-search niya na equal sila, nagkakaroon ngayon ng increment yung counter ng count nyo. So, lagay nyo rito count plus semicolon. So, it means every time na equal sila, magbibilang si count ng increment 1 or plus 1 at mabilang niya yung number of element equal dun sa variable search nyo. Okay? So, para palabasin yung value niya, so, close, kailangan nasa labas siya ng for loop nyo. So, dito nyo ilalagay yung cout. So, lalagay nyo yung occurrences. So, description muna, occurrences, then double quote, then you have here, okay, so, anong variable? Then here, semicolon, okay, so, run natin yung program. Okay, for example, nag-input ako ng 6 elements. So, first element is 5, 4, 3, 3, 3, then enter 2. So, ang isa-search natin, C3 for example. So, ilang beses lalabas yung 3 sa labas ng element nyo, that would be equivalent to 3. So, 1, 2, 3. So, binilang niya. Okay? So, for the next video, more example are in program.